Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Paggising ko nga po ay dumiretso nga lang po ako dito sa mga tuta dahil ang ingay-ingay nga po nila. Ayun pala, gusto nga lang daw po nilang magdede sa mama nila. Tignan nyo naman po itong hawak ko, oh, at ang cute-cute po niya at putol pa nga po yung buntot. Tamang-tama ay lalaki nga po ito, kaya sabi ko kay mama ay iwan niya nga po ito. Dalawa nga po dito, yung putol ang buntot. At ang kinaganda nga po dito mga kalobs, lahat nga po ng anak ni Tina ay puro lalaki. Yun nga din pong puti na namatay ay lalaki nga din po yun. First time nga lang po na nanganak yung alaga naming aso ng puro lalaki. At pagkagising nga po ng pinsan kong si Kulot ay yumakap nga po siya kaagad kay Papa. Ganito nga po siya palagi kapag nagigising, yumayakap nga po siya sa kanila mama at papa. At kahit po pala hindi bagong gising, ay palagi niya naman po itong ginagawa. At pagdating naman po ng oras na lutuan na, eto nga at magluluto po kami ni mama ng siomay. Binili nga po nila itong dalawa ni Papa sa palengke. Beef flavor po pala etong kinuha ni mama. Sabi nga po ni Papa ay pork daw po sana yung kinuha ni mama dahil mas gusto niya daw po kasi yung pork eh. Naghahanap nga din daw po si mama ng dim sum na siomay. Kaya lang ay wala naman daw po siyang makita. Ayan at mag-i-steam nga lang po ako. Medyo dinamihan ko na nga din po dahil siguradong dito kakain yung mga pinsan ko. Eh gusto rin po kasi nila ng siomay. Kapag nga po may siomay kami ay puro steam nga po yung ginagawa namin. Ayaw ko po kasi ng pritong siomay. Matigas na rin po kasi yung balat nun kung sakali eh. Minsan pa nga ay hinahalo nga po namin ito sa miswa na may patola. Nagpaluto rin po pala si Papa kay Mama ng dinengdeng. Gusto rin daw po kasi niyang humigop ng sabaw. Eh saktong nagtinda nga daw po si Lola ng talbos ng saluyot. Eh sabi nga po ni Papa ay dinengdeng naman daw po yung iluto ni Mama. At nung nakaluto na nga po kami, eto nga at naghanda na nga din po ako ng mga plato. At sinandukan ko na nga din po pala yung mga pinsan ko. Naku, at natuwa nga po sila nung nakita po nilang siomay yung ulam namin. Eh matagal na daw po kasi silang hindi nag-uulam ng ganito eh. Tapos gumawa nga din po si Mama ng sausawan naming toyo mansi. Okay na nga lang din po kahit wala nang dinurog na bawang, at least masarap naman po. At pagkatapos po pala namin kumain mga kalobs, ay ako na nga din po yung naghugas ng mga pinagkainan namin. Sa umaga po kasi ay ako po talaga yung naghuhugas ng mga plato. Pero kapag sobrang dami na nga po nito, ay si Mama na nga po yung gumagawa. At ako na nga din ang naglilinis ng bahay. Eto nga pong pinagkainan namin ay medyo konti lang naman po ito. Kaya kaya ko na nga po itong gawin. Sabi nga po ni Mama ay sobrang seryoso ko naman daw pong maghugas. Kaya eto nga po at ngumingiti na nga po ako para sa kanya. Mahirap daw po kasi kapag masyadong seryoso, mas matagal nga daw po matapos yung trabaho kapag ganun. Kaya dapat i-enjoy ko nga lang daw po yung paghuhugas. At hindi ko nga daw po mamamalayan na matatapos na nga daw po ako kaagad sa ginagawa ko. Si Mama po kasi kapag nagtatrabaho dito sa bahay ay laging may patugtog. Mas na-e-enjoy daw po kasi ni Mama yung trabaho niya kapag ganun. Eh kayo po mga kalobs, ganun din po ba kayo kapag gumagawa ng gawaing bahay? Nagpapatugtog din po ba kayo ng kanta? At totoo po bang nagaganahan kayo magtrabaho kapag ganun? O siguro ganun nga po lahat ng mga nanay ano po?
At nung mag-aalas 3 na nga din po mga kalobs, eto nga at paalis na rin po si Papa. Kaya syempre nagpaalam na nga din po ako kay Papa. Hapon na rin po kasi yung pasok ni Papa ngayon eh. Pero uuwi naman po siya mamayang gabi. At nung mga bandang hapon na nga po mga kalobs, eto nga at naligo na nga din po kaming dalawa ng pinsan ko pong si Kulot. Naglaro po kasi muna kami sa labas kaninang hapon. Pero bago nga po kami naligo ay syempre nagpahinga po muna kami. Sabay na po pala kaming naligo ni Kulot dahil ako na nga po yung nagpaligo sa kanya. Tingnan nyo naman at panay nga po yung punas niya sa buhok niya. Eh kanina pa naman po natuyo yung buhok niya. At nagluto rin po pala si nanay ng monggo. Tapos nagpainit nga lang po kami sa binigay ni Tito na ulam. Eto nga pong upo at yung masarap na dinuguan. Hindi nga po kasi ganito yung nakaraang luto nila nung nagbigay po sila sa amin. Pero masarap pa rin. At eto na nga po pala yung binigay ni nanay na monggo kanina. Kain po tayo